Noong pagkababa ko ay naroon pa rin si Chelsea nakatingin lang sa mga decoration ni tita. Sabi niya pa, nag-inom kayo kagabi? Oo. Sila, tita. Nakainom ako konti pero hindi naman ako nakipagsabayan dahil akong nagsiserve ng pagkain nila at nag-aasikaso ng lahat. Regan, minsan mag-inom din tayo. Ha? Tayo mag-iinom? Oo. Bakit naman? Nagtataka kong tanong. Sabi kasi nila kapag nagiinuman ng mga tao, ay doon sila nakakapagkwento ng marami tungkol sa kanilang sarili. Kaya yun yung perfect time para makilala natin ang isa't isa. Don't worry, kapag ako naman ang nag-invite ay sagot ko lahat. Malaki kaya allowance ko kay daddy. Ha? Bakit daddy? Tapos mama ang tawag mo kay Aling Carmela. Ano ka ba? Hindi naman sila mag-asawa. Si daddy ko ay isang businessman. Tapos nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni mama at nabuo ako. Pero since may family na si daddy, kaya hindi sila pwede magsama. Kaya nag-asawa si mama after 5 years. Tapos namatay naman ng maaga ang stepfather ko. Kaya kaming dalawa na lang ni mama ang magkasama sa buhay. Ayaw niya rin na tawagin ko siyang mami dahil pang mayaman daw yun. Si daddy lang naman daw ang mayaman. Kaya ayun, may allowance ako mula kay mama. May allowance din ako mula kay daddy na diretso nang hinuhulog sa bank account ko. Kaya marami rin akong pera. Wow, sana all. Maraming pera. Nakangiting wika ko pa. Ano ka ba? Pwede ka naman makishare sa pera ko kung papayag kang maging ano? Tanong ko pa. Wala. Tara, mag-jogging na tayo. Baka abutin na tayo ng pagsikat ng araw. Magiging mainit na. Uwi ka niya at agad na lumabas ng bahay. Napangiti na lang ako dahil unti-unti ko nang naiintindihan na ako talaga ang lalaking tinutukoy niya noong nakaraang araw na gusto niya maging boyfriend. Masaya kaming nagja-jogging. Panay na naman ang kwento niya at pagtatanong tungkol sa akin. Pero naglilimit lang din ako ng mga detalyeng sinasabi sa kanya. Noong matapos kami mag-jogging, ay sabi niya, Regan, pwede ko bang malaman ng cellphone number mo? Sabi ko naman, Naku, wala pa akong cellphone ngayon. Iniwan ko sa kapatid ko sa probinsya. Ganun ba? Sayang pala. Pero di bale, I'm sure bibilang ka ng cellphone ni Ate Gwen. Galante naman yan at hindi madamot. Oo nga, tama ka. Pagsang-ayon ko pa. Tapos pumasok na siya sa gate nila. Ako naman ay tumuloy na rin sa gate namin. Ilang araw ang lumipas at araw na iyon ng Biyernes. Pasado 3:00 ng hapon ay tumunog na ang telepono ni Tita Gwen. Kaya naman nagulat ako dahil akala ko ay display lang iyon. Ilang araw na kasi akong naroon pero hindi ko man lang yun narinig na nag-ring kahit isang beses. Kaya lumapit na ako at sinagot. Hello? May nagsalita naman sa kabilang linya. Regan, ako to si Tita Gwyneth mo. Tita, napatawag ka po. Bakit po? Regan, mag-ready ka dyan. Susunduin ka na ni Crea. Birthday kasi ngayon ni Cherry. Doon na tayo magsiselebrate sa resto bar niya. May sariling bar po si Ma'am Cherry? Oo. Business niya yun, pero may mga kasosyo naman siya roon. Kaya ayaw niya rin doon magpakalasing ng todo. Lalo at may mga business partner siya na may gusto sa kanya. Pero hindi niya naman gusto. Kaya ayaw niyang magpakalasing kapag hindi kami mga closest friends ang kasama niya. Si Crea ang susundo sa'yo dyan. Tapos diretso na kayo sa bar ni Cherry. Anong oras daw po, tita? Siguro mga 5 p.m. Aabutin pa kasi ng 1 oras ang biyahe ko. Pauwi kung ako pa ang magsusundo sa'yo dahil rush hour na ang 6 p.m. Kaya before 5 p.m. ay susunduin ka na ni Crea dyan. Tita, si Crea po.
Di ba pwedeng si Ma'am Antoinette na lang ang sumundo sa akin rito? Mukhang takot ka pa rin kay Crea. Relax ka lang. Gaya nga ng sabi ko, mabait si Crea. Bihira niya nga lang hubarin ng kanyang corporate armor dahil takot siyang mawala ang respeto ng tao sa kanya. Kaya palagi siyang masungit. Pero kapag kayong dalawa na lang ang magkasama ay sobrang mabait na noon. Promise. At kapag tinarayan ka ng walang dahilan ay isumbong mo na lang sa akin. At isusumbong ko siya kay Cherry. Nang si Cherry na ang manjombag ng face niya. Ano ba yan, tita? Sinabi mo pang isumbong ko sa'yo. Akala ko ikaw magtatanggol sa akin. Isusumbong mo lang din pala kay Ma'am Cherry. Oo naman. Hindi kaya ako war freak, no? Peace-loving person ako. Kaya ayoko ng war. Si Cherry, sanay sa trouble yun. Nakikipagbiruan pa nga iyon sa mga lasing sa bar niya. Kaya takot roon si Crea. Sige na. Tatapusin ko ng mga gawain ko rito. Malapit na rin naman akong matapos para makaalis na rin ako ng 6 p.m. Doon na tayo magkita sa bar ni Cherry. Doon ako dadiretso. Okay po, tita. Bye po. Sagot ko pa at binaba na agad ang telepono dahil mabilis din naman siyang nagbabam. Umakyat ako muli sa kwarto at namili ng polo shirt. Iyong kulay blue ang napili ko. Tapos iyong slacks na pantalon. Tsaka ko ipapartner sa black leather shoes. Inihanda ko iyon dahil plano ko ay maliligo na ako kapag pumatak na ang 4 p.m. Before 5 p.m. raw kasi ako susunduin ni Ma'am Crea. Kaya kailangan pormado na ako at magalang ang dating. Hindi siya pwede ma-discourage sa akin, lalo at kikita pa naman ako ng malaki sa kanya. Noong nakaredy na ako ay naglock na ako ng mga pintuan. Tapos doon na ako tumambay sa may gate. Pagsapit ng 4:30 p.m. ay may bumusina na sa labas ng gate. Noong buksan ko iyon ay ang SUV na iyon ni Ma'am Crea. Kaya agad na ako lumabas. Automatic naman na maglalak ang gate kapag ginila na iyon papasaram. Dala ko na rin ang susi ng buong bahay. Pagkasakay ko ay sabi niya, "Mabuti at ready ka na, ayoko pa naman ng sinasayang ang oras ko." "Opo ma'am, actually 4:15 pa lang po ay nasa gate na ako. At ang sabi ni Tita Gwen ay darating ka daw po ng mga 5 p.m. Kaya ibig sabihin, mas maaga ako ng 45 minutes sa inaasahang oras na pagdating mo." "Very good. Kung hindi mo pa alam, nagpapatakbo ako ng isang malaking kumpanya. Kaya may higit pa sa time is gold ang pagpapahalaga ko sa aking oras." "Opo ma'am, naiintindihan ko po yun." Magalang na sagot ko naman. Pero sa isip ko pa, "Umanda ka talaga sa akin, Crea. Kapag may nangyari na sa atin, doon ako gaganti at papahirapan kita. Yung tipong malilate ka sa pagpasok sa opisina dahil hirap kang maglakad ng maayos." Bulong ko pa sa aking pilyong isipan. Bumiyahe kami ng mahigit 1 oras dahil inaabot na rin kami ng rush hour. Hanggang sa ipark niya ang sasakyan sa harapan ng isang malaking establishment. May nakalagay pa na VIP yung parking space na nakahanda. Tila pipigilan pa siya noong guard, pero noong magbuka siya ng bintana at nakita siya noong manager, ay agad sinabihan ng guard na hayaan kaming magpark roon. Agad na rin akong lumabas ng sasakyan, tapos sumunod kay Ma'am Crea. Halos sumalik naman sa lupa ang mga empleyado sa sobrang pagkakayuko at bumabati kay Ma'am Crea. Para tuloy siya ang may-ari ng resto bar na iyon. Noong makapasok na kami ay nagulat ako dahil sobrang elegante ng itsura sa loob. Malawak rin iyon at medyo dim ang ilaw. Tuloy-tuloy sa paglalakad si Ma'am Crea hanggang sa pumasok siya sa isang room na salamin ang dingding. Pero nakakortina, kaya hindi rin makikita ang mga nasa loob. Pagkapasok ko ay naroon na si Ma'am Cherry at Ma'am Antoinette. Sabi ko pa, "Ay Ma'am Cherry, happy birthday po. Ay din po sa inyo, Ma'am Antoinette." "Ay Regan, hindi ka ba sinungitan nitong si Madam?"
Tanong ni Antoinette. Agad namang napangiti sa akin si Ma'am Graham. Sabi ko naman, hindi naman po. Sabi naman ni Cherry. Sigurado akong sinungitan ka nito dahil nagbago ang ekspresyon ng mukha dahil tinitingnan ni Madam eh. Sabi naman ni Ma'am Crea. Hoy Cherry, tigil-tigilan mo nga ako. Kahit birthday mo ngayon ay papatulan talaga kita. Dahil sa wala si Tita Gwen na aawat sa kanila, kaya ako na ang umawat. Cherry, tama na po. Hindi po talaga ako sinungitan ni Ma'am Crea. Nagkwento pa nga po siya nung nasa biyahe kami na sigurado daw po na matatraffic kami pagpapabalik. Dahil nung dumaan siya habang papunta sa bahay ay may nadaanan siyang banggaan. At totoo naman po dahil naroon pa nga ang mga sasakyan na nagkasagian nung dumaan po kami. Ganun ba Regan? Mabuti naman kung ganun. Wika ni Ma'am Jenny tapos umupo na. Si Ma'am Crea naman ay nanlaki ang mga mata na tila nagtatanong kung bakit ko iyon sinabi, hindi naman iyon totoo. Sabi ko naman, si tita po, ano pong oras kaya siya darating? Si Antoinette naman ang sumagot. Huwag mong alalahanin si tita mo, malapit lang raw rito ang office niya, kaya kahit traffic ay makakatago siya rito in less than 1 hour. Nag-text siya ngayon lang. On the way na raw siya. Sa bagay, almost 7 PM na rin naman. Wika ni Ma'am Antoinette tapos tumangutango na lang ako. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan ng room na yon. Tapos pumasok ang 2 waitress na may tulak na cart. Tapos naglagay ng mga pagkain sa isang bilog na lamesa sa gitna. May seafood base na pasta, squid ring o yung calamares, steamed lapu-lapu fish, crabs and lobster, tapos steak na nasa sizzling plate. Tapos isang ceramic na bilog na Tupperware na may takip. Naroon ang kanin na bagong saing. Tapos may 3 bucket na beer ang iniligay sa ilalim ng lamesa. Tsaka lumabas ang 2. Sabi naman ni Cherry, tara, let's eat na. Sabi naman ni Antoinette, hintayin na natin si Gwen. 5 minutes na lang ay narito na yon. Nasa may kanto na raw siya. Okay, sige. Pagsang-ayon pa ng lahat at nagpicture-picture na lang muna sila noong mga pangkain. Makalipas ng almost 10 minutes ay dumating na si Tita Gwyneth. Yay! Kakain na tayo! Pero bago yan, ay group picture muna Pasuyo naman kami, Regan. Hindi ka muna kasama sa pictures dahil all girl groups kami. At kailangan i-post to sa social media. Magiging issue pa kapag makitang may kasama kaming lalaki, lalo sa pamilya nitong si Madam. Opo, wala pong problema yun. Sagot ko pa tapos kinuha ko na ang mga cellphone nila at naka-line up sa harapan ko. Dahil lahat sila gustong kuhaan ko ng pictures gamit ang kanilang personal cellphone. Matapos ang mahabang picture taking ay nagsimula na kaming kumain. At agad na ring isinabay ang inuman. Pero sa tingin ko ay wala silang planong magpakalasing, lalo at walang hard sa nakaredy sa alak. Sumapit ng 9 PM may pumasok na 3 mga lalaki. Mga gwapo, matitikas pero umuusok sa kayabangan at pagiging playboy ang aura. Naka-forward agad ang mga atake ng mga iyon. Uy, Cherry, ang gaganda naman ng mga bisita mo. Can we join? After all, this is your birthday celebration. I'm sorry, Archie. Yes, this is my birthday celebration. But this is exclusive. Exclusive pala, bakit may lalaki kayong kasama? Pamangkin niya ni Gwen, kaya allowed siya sa party na to. Hayaan mo, bukas magpapakain ako dito sa buong resto natin, kasama lahat ng staff. Invited ka sa celebration para bukas. Huwag kang mawawala Sumama naman ang mukha noong lalaki at lumabas ng room nang walang paalam. Sabi naman noong isa,
Baka gusto nyong ituloy ang party somewhere else, sa lugar na mas active at may mas malakas ang tugtog. Sabi naman ni Clea na mukhang kanina pa nagtitimpe. We're fine here and please get lost. As Cherry said, this is an exclusive party. Kaya ibig sabihin hindi welcome ang mga hindi inaimbita. Makakaalis ka na. Strict na pagkakasabi ni Madam Clea na tila ikinarga talaga lahat ng corporate authority sa boses niya. Hindi siya nakasigaw pero kung isa kang pangkaraniwang empleyado at ikaw ang pinagsasalitaan niya ng ganon, ay tiyak manginginig ang tuhod mo. Namula ang mukha noong dalawang natirang lalaki at lumabas ng room nang walang paalam. Sabi naman ni Antoinette, "Tara, doon na tayo sa hotel. Hindi tayo titigilan yung mga asungot na business partners ni Cherry." Sabi naman ni Cherry, "Ay, sinabi niyo pa. Sagad hanggang buto ang pagka-arogante at self-confidence ng mga yon." Sabi naman ni Tita Gwen, "Ano, doon na lang tayo magkita-kita sa hotel?" Sige." Sagot ng lahat at agad nang nagsitayo at lumabas na sa private karaoke room. Pagkarating namin ni Tita sa kotse ay sabi ko, Tita, kasama pa po ba ako sa hotel? "Oo naman." Ala, baka pwedeng wag na po akong sumama, tita. Kahit mag-taxi na lang po ako pa uwi. Nakakahiya eh. All girls kayo tapos mahaluan kayo ng lalaki. Sabi niya naman, "Naku, don't worry. Hindi ka panggulo, no? You are the icing for the cake." Napakakunot ako ng noo dahil hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero hindi na lang din ako nagtanong dahil abala na si Tita sa pagmamaniobra ng kotse papaatras. Nakita kong umatras na rin ang sasakyan nila Madam Chenny at Ma'am Clea. Tapos magkakasunod na kaming bumiyahe papunta sa isang hotel. Hindi naman iyon malayo dahil bumiyahe lang kami ng siguro 20 minutes. Traffic din kasi kaya medyo mabagal ang takbo. Pero sa tingin ko ay malapit lang talaga iyon kung hindi traffic. Pagkarating sa parking lot ay sabi ni Tita Gwen, "Megan, pumunta ka kaya kay Cherry. Tulungan mo silang magbitbit." Okay po. Sagot ko pa at agad na ako naglakad patungo sa unahan dahil naroon lang din naman sila nakapark. Pagkarating ko roon ay may isang traveling bag na ipinabitbit sa akin. Hindi ko alam kung anong laman. Wala naman tunog sa loob, basta mabigat lang siya at malaki. Tapos nagtuloy na kami sa 16th floor. Pakiramdam ko ay nalula ako sa elevator. Pagkarating sa isang room ay may isinaksak na card, tapos bumukas na ang pinto. Nagulat ako dahil napakaganda ng unit na yun. Tapos sabi ni Tita Gwen, "Regan, halika." Sumunod naman ako sa kanya tapos may binuksan na pinto. Papunta pala iyon sa kabilang kwarto. "Regan, ito yung tinatawag na adjacent room. 2 kwarto na magkatabi ay may pintuan sa gitna para pwedeng makatawid sa magkabilang kwarto nang hindi na lalabas pa. Ganito yung kinuha namin para kapag bored ka na sa mga trip namin, ay pwede ka na lumipat yan sa kabila. Actually, diyan ka talaga matutulog sa kabilang kwarto. Tapos dito naman kami. Pero ewan ko lang din, may kakaibang hinala ako sa mga to eh. Mukhang may magandang plano sila. Anyway, game ka naman, di ba?" Opo, tita. Kung kayo-kayo lang naman ay okay lang po sa akin. Maliban sa mga matitinong babae naman lahat ng mga kaibigan mo. Sa tingin ko rin ay malaki ang respeto nila sa kanilang sarili. Kaya hindi siguro sila pumapatol sa kung kani-kanino lang. "Yeah, right. Tama ka talaga dyan." Sagot pa ni Tita tapos sinila na ako sa kwarto kung saan naroon ang mga kaibigan niya. Nakita kong nagtulong na sina Antoinette at Cherry sa pagbubukas noong binitbit kong kulay itim na traveling bag. Curious pa rin talaga ako kung ano ang laman noon. Noong buksan nga nila ay una kong nakita ang isang bulaklaki na tuwalya.
Napaisip ako kung bakit magdadala ng tuwalya sa ganung lugar, mamahalin iyon at nakita ko sa banyo ang cabinet na punong-puno ng bagong tuwalya. Noong alisin ang tuwalya ay doon ako natawa dahil unang tumambad ang mamahaling alak. 2 bote iyon. Tapos may mga katabing chips at ang panghuli ay 3 flat na Tupperware. Unang Tupperware ay puno ng barbecue. Tapos yung pangalawa ay shrimp and tahong in oyster sauce. Tapos ang panghuli naman na Tupperware ay kanina ang laman. Mainit pa iyon na mukhang bago ang saing nang inilagay roon. Tapos sa mga side pocket naman ng bag ay naroon ang mga plastic cups. Kutsara at tinidor. Sabi naman ni Tita Gwen, "Ngayon, alam mo na kung gaano ka kuripot si Cherry." Sabi naman ni Cherry, "Anong kuripot yung pinagsasabi mo dyan, Gwen, ha? Pinili ko to, no? Pero sa resto ko lang ipinaluto. Kasi baka triple ang price nito kung dito sa hotel natin i-order. Samantalang madali lang naman bumili ng seafood at karne, no? Tapos iniwan ko lang sa kitchen ng resto. Sinabi ko lang sa cook kung anong luto ang gusto ko. Tapos sinabutan ko lang ng 1,000 pesos. E di matik na yun. Tsaka kita nyo naman ang seafood natin, oh. Wala nang balat at ulo ang hipon. At ang tahong wala na ring shell. Lahat ready to eat na talaga. Kaya sobrang sulit na yan at may enjoy natin. Kesa naman tayo pa ang magbabalat katulad nung kina Gwen. Mabuti sana kung nasa pamamahay lang tayo dahil madali at convenient kumilos. Kaya ito ang best way to spend money for food. Kesa umorder sa hotel na grabe kung makapagpresyo." Sumagot naman si Ma'am Rhea na nakatingin sa menu. "Yeah, right. Tama si Cherry. Times 5 or times 6 sa tamang price ang pricing nila dito. Kaya mas maganda talaga na magdala ng sariling pagkain. Hulaan ko, Cherry. Gift check ang ginamit mo para sa overnight natin dito." Nakangiti naman si Cherry na sumagot. "Of course. Baka hindi nyo alam. 35,000 pesos ang overnight ng adjacent room dito." "Nako, hindi naman pwede sa akin ang ganun, no? E di doon na lang tayo sa condo unit ko kung gagastos ako ng 35,000 para lang sa overnight. Wala pang kasamang pagkain yun. Pero since meron akong maniligaw na panayang bigay ng mga gift certificate sa akin, kaya grab ko na agad to. At naipa-reserve ko na ito last week pa." Sabi naman ni Graham, "Diyan talaga ako bilib sa'yo, sister. Kung ako magaling sa business strategy, ikaw naman ang pinakamagaling sa pagiging madiskarte at matipid. Isipin mo nasa pinakamahal na hotel na tayo nag-celebrate ng birthday mo. Pero pagkain lang ang gastos mo at sa sarili mo pang club ipinaluto. Siyempre, kung walang maraming pera kagaya mo, edi matututong maging smart para sa same lifestyle. Para same lifestyle pa rin, pero less expenses." Sabi naman ni Tita Gwen at Antoinette. Salute. Sabay saludo na nakatingin kay Cherry. Agad na silang nagsipwesto ng nakapabilog, tapos nasa gitna ako ni na Cherry at Graham. Doon na naging matindi ang inuman. Matataas ang tagay kahit pa hard ang alak. Kahit paano ay may sapin ako sa sikmura dahil bumanat na rin ako ng kain noong seafoods at kanina bagong luto. Sumapit ang 1 AM ng madaling araw, less than kalahati na lang ang laman ng 2 bote ng alak. Nakita kong bumulong si Antoinette kay Tita Gwen. Tapos tumango-tango si Tita, tsaka tumayo. Tinawag niya ako at pinasunod sa kabilang kwarto. Sabi niya sa akin, "Sabi ko na nga ba, may balak yung 2 yan." Anong balak, Tita?" "Gusto nilang bigyan ng birthday gift si Cherry." "Anong regalo naman, Tita?" Ikaw ang iririgalo nila. Tapos magbabayad sina Crea at Antoinette ng tig 10,000 pesos para sa gagawin mo kay Cherry sa gabing to. Ano, ayos lang ba yun?" Sabi ko naman, "Naku, kahit walang bayad, papayag ako, Tita. Sobrang nag-enjoy ako sa gabing ito at nabusog na rin." "Huwag ganun, Regan.
Nasa syudad tayo. Bawat kilos ay nangangailangan ng pera. Hindi rin naman mga mahirap na tao ang mga kasama mo rito. Kaya ibig sabihin, excess money lang nila ang kung anumang halaga na gusto nilang ibayad sa'yo. Ang advice ko lang sa'yo, huwag kang mag-comment ng kahit ano. Basta just say thank you. No more, no less. Understood? Yes po, tita. Sige na. Maligo ka na muna sa banyo. Tapos after 10 minutes ay papapuntahin ko na rito si Cherry. Wika ni tita. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala. Mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.